na milyonaryo pa. Magsisimula na sa October 5 mula sa Champion. Tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Champion na milyonaryo pa. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit number FTEB 235097, series of 2025. Pamulinawin, pusok inding. Uyek nga da plema na Myra Kafkan. Lumukay di na pigket a plema, iti presyo nga afford pay. Unilabian. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracof. If symptoms persist, consult your doctor. Myracof. Sa Myracof, lalabnaw ang madikit na plema. Afford pa. Oh, waay ka na naman energy. Paano na lang ang gusto mo ubrahon sa life? Next time na lang liwat. Ubrahana! Mag-Enervon Z Plus para bulig level up sang imo health with extra energy o pudang tsakto nga diet kag exercise. Start living the life you want. Mas pagsik ang life with energy. Enervon Z Plus. Unilabian. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kastoy ti oni na timbarado nga agong. Nung manayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapit saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilabian. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Champion na milyonaryo pa. Sali na sa Champion na milyonaryo pa. Ito na ulit ang chance mong manalo ng 1 million pesos. Huwag basta itapon ang iyong mga empty sachets o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste dahil kakailanganin mo ito sa iyong pagsali at para sa chance mong manalo ng 1 million pesos. Champion na milyonaryo pa. Magsisimula na sa October 5 mula sa Champion. Tapat po sa inyo. Champion na milyonaryo pa. Champion na milyonaryo pa. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 5 to December 5, 2025. DTI Fairtrade Permit number FTEB 235097, series of 2025. Aksyon! Radyo! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aling Sweetie, bumatangak man tea 3-in-1? Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free nga talaga? Kiskisayak pa si ti asukar ko eh. One, sugar-free dayta. Nainimas? Haan nga natamnay? Naimas, pinasam iti stevia. Sure? May sapay asaludsud, iban kan dito yan. Ay, nagsungit. Ramanan mon. Wano sikiti makaraman kanya. Naimas nga agpaiso daytoy Nescafe sugar-free. Gumatangak man ti ado. Dayta ti kayat ko ken ka. Nescafe Sugar-Free with Stevia. Huwag na magpigil. Kumatangan. Nescafe Sugar-Free. Huwag na magpigil. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent
Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Idol, may sakit kaya tang malupit. I got this, Rocky. Ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit ng katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Rexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Titibay ang samahan ng mag-asawa. iKeer Enjoy Coffee. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Aksyon! Radyo! Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib. Aksyon! Radyo! iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. iKeer 12-in-1 Coffee. Agdudwa ka kadi, kadagitagat-gatangim akape, nga baka makaperdi dahito iti salunat mo, ag iKeer Coffee kalaingin. Salunat mo, sigurado o matarakin. Kas iti iKeer 12-in-1 Coffee. Addaan, addoa herbal aramid na. Kas iti moringa, spirulina, ampalaya, mangustin, turmeric, guyabano, stevia, purple corn, ken beetroot. O, agdudwa ka pailaing kadi, ag iKeer 12-in-1 Coffee can. Live better, live longer. iKeer 12-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. iKeer Capsule 750 mg. iKeer Capsule 750 mg. Maganin! Mangantayon! Oh, Berting, anya pa ila tububraon. Mangantayon ah. Madamdama bakit ka? Kasalasaan ang narunaw jay kindak at bigat. Apayamat! Tsak ngarog nga amaw. Narigat ka kadi amatunawan? May sa kapsul lang ti solusyon na dayta. iKeer Capsule 750 mg. iKeer Capsule 750 mg. Addaan ti addo nga herbal aramin na. Kas iti mangustin, organic silica, kamu-kamu, moringa, noni, makabuhay, coenzyme Q10, ken ashitaba. Natural ama solusyonan dayta. Isu nga ag iKeer Capsule 750 mg. Gumatangkan. No approved therapeutic claims. Apagriing tibigbigat. iKeer 32-in-1 Coffee ititimtimplain. Naraman, naimas, addaan herbal, ken nalagan pay ti bulsa. Ken daytoy pay. Iti inaldaw-aldaw a panagkapem iti iKeer 32-in-1 Coffee mapabaknang ken mapasaya at pay ti salunat mo. Isu nga no agtimpla ka ti kape, ag iKeer 32-in-1 Coffee can. iKeer 32-in-1 Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang sore throat o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solmux for Kids, ang pang-agap sa cough bago lumala. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time,
Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Uy, effortless glowing confidence. Nariingat nga kastoy ka puti Myra E. Myra E, tumultulong nga mga itati healthy skin from within. Kaduaan, tinal daw nga pa nag-usar. Gusto nga pa nag-jet akin ehersisyo. 13 pesos SRP laing kada capsule. Effortless. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggalin formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mama, daming time sa lahat ng gusto nyo. Mama, daming time. Champion detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa lavada, more time sa pamilya. Oh, waay ka na naman energy. Paano na lang ang gusto mo ubrahon sa life? Next time na lang liwat? Ubrahan na! Mag-Enervon Z Plus para bulig level up sang imo health with extra energy o pudang tsakto nga diet kag exercise. Start living the life you want. Mas pagsik ang life with energy. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pinarigat at trabaho, ag kasapulan tinapig sa akape. iCure Stem Cell Coffee. Para kadagiti construction workers, farmers, drivers, ken dagiti empleyado nga ag trabaho iti bigbigat. iCure Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. iCure 18-in-1 Coffee. Alam nyo ba na ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na bomera? Noong 2002, nadiskubre ni Dr. Toshiaki na mula sa School of Medicine sa Shinshu University of Japan na napakayaman ito sa beta-cryptoxanthin na mahalagang panlaban sa cancer sa baga. Mayaman din ito sa tocopherol, isang uri ng vitamin E na kayang palakasin ang mekanismo ng ating katawan. Tumutulong din itong labanan ng AIDS. Kaya ano pang hinihintay ninyo? iCure 18-in-1 Coffee ka na. Mahalagang paalala, ang iCure 18-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Iba talaga ang sarap ng iCure 32-in-1 Coffee. Lalong napapaganda at napapasigla ang umaga. Masarap na, hitik pa sa herbal na sangkap. O ikaw, ano pang ginagawa mo? Bili na ng iCure 32-in-1 Coffee. Sa bawat pagtimpla at paghigop ng iCure 32-in-1 Coffee, kalusugan mo mapapangalagaan at less worry. iCure 32-in-1 Coffee. iCure 32-in-1 Coffee. Mahalagang paalala, ang iCure 32-in-1 Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adda ka man ti trabaho, ti balay, wenno eskwela, masapul mo, ititulong ti nature. iCure Stem Cell Coffee. Kape ang natural ang makatulong itibagi. iCure Stem Cell Coffee. No approved therapeutic claims. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Beno, padaanan, dito may tampok nga discussion ti programa tiyo si Kaken Pilimpig with Attorney L. Rene Kedris Castro. Mapagsasaritan tiyo po may panggap ti Witness Protection Program. Anya ka di apo ti makon ko na nga Witness Protection Program ti gobyerno. Sino ti mabalin nga maaramap ti estado tap nagbanim da nga state witness kariti controversial cases kas kumakapo ka nito'y controversial issue about flood control project dito Pagilianteo. Alas 2:20.
This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Titibay ang samahan ng mag-asawa. iKeer Enjoy Coffee. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg? Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Action Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanan mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag na itilinteg. Ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. No one told you life was. Bueno, kakilyan, dakaman ti apo, when intay mapagsasaritaan, may panggap ka iti Witness Protection Program of the Philippines. At apninikas taket may ilawlawag, babayan ki iti may sang abogado, our partner iti dati programa, ni Attorney L. Rene Kidris Castro. This is Republic Act number 6981 or the Witness Protection Program iti gobyerno tayo. This was introduced by Senator Francis Escudero. The Republic Act 91 or 6981 or the Witness Protection and Security Benefit Act enacted into law principally to encourage an individual who has witnessed or has acknowledged or has knowledge of the commission of a crime to testify before a court, a quasi-judicial body, or investigating authority by protecting him from probable reprisals and from unavoidable economic dislocation. Article 6, Section 21 of the Constitution provides that the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation. This is in accordance with its duly published rules and procedure. The rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. The Senate of the Philippines has been investigating numbers of controversial issues concerning matters of national concern. Dito pala nga po iti may panggap ti fertilizer funds scam. The fertilizer funds scam was during the time of former President Gloria Macapagal Arroyo and the ZTE National Broadband Network during the time of former President Gloria Arroyo, deal among others as a result of their voluntary appearance in the Senate inquiries and investigation. Key witnesses, including family members, have experienced trauma and distress due to alleged intimidations and threats they have been receiving in order to prevent them from making statements. Unfortunately, the most that the institution can provide is temporary shelter and protection while the investigation is ongoing. And this bill seeks to provide for a separate witness protection program for its witnesses and resource persons. This bill also seeks to provide clearly and explicitly for the perpetuation of testimonies of witnesses in consonance with Rules 134 of the revised Penal Code or of Rules of Court. The approval of this bill is earnestly
requested. This is the explanatory note of the bill filed by Senator Chis Escudero, the Senate Bill 2368, amending Republic Act 6981, otherwise known as the Witness Protection, Security, and Benefit Act. Kunana po dito eh. Kaya't dito ya pong paglintigan, iti pagilyan, ti saludsod tiya po, siya sinuda kadi. Dagiti maibilang nga competent witnesses of the state to testify against accused in a criminal case, just in case it is a criminal case, and or administrative cases, kas kumapo ka dito'y tapta nga controversy involving junior executive in the Department of Public Works and Highways. The Republic Act 6981, Series of 1991, an act providing for a witness protection, security, and benefit program, and for other purposes. Kunana po dito eh. Section 1, name of act. This act shall be known as the Witness Protection, Security, and Benefit Act. Section 2, implementation of program. The Department of Justice, hereinafter referred to as the department through its secretary, shall formulate and implement a witness protection, security, and benefit program. Hereinafter referred to as the program pursuant to and consistent, ando na. Okay, dakan na po tiling nyato ni Atty. El Rene Kedris Castro. Tap tinigas tagit isuna, itagbalan nga resource person tamanim na ngaming lawlawag may panggap kanito'y Republic Act number 6981, series of 1991, providing for a witness protection, security, and benefit program and for other purposes. Kunana. Attorney, good afternoon. Thank you very much once again. Ti panishare yung manem ti oras tayo may panggap iti dito yung programa and sharing your thoughts as to the application of the Witness Protection Program. Na Attorney, good afternoon. Yes, hello. Good afternoon, sir. Kin kastamit kin dagiti naayat nga dumdungig kadeti nga nalata ka program, sir. Kin special mention to Nico Lucas, Frederick Partido, Lodi Benevista, okay, Ma'am Imelda Cristobal Morales, tikabsat ko ni Lucky Castro, RL, and Ronald Kakatsan nga kasangay kadeti September, and of course shout out kano tay lolong ni Nico nga ni Mr. Graciano Lucas from Hawaii. So limbag nga malim. So sakbay amin, sir, di ba? We talk about witness protection program. So but then again, siguro ang una nating liwanagin dito is ang tungkol sa kung sino ba yung pwedeng maging witness. Ano ba kasi ang role ng isang witness sa isang kaso. So siyempre yung witness natin dyan ang magbibigay ng kaliwanagan doon sa isang kaso. But then again, yung ating witness will only give his or her testimony in court. So ngayon, na magbibigay of course liwanag doon sa isang kaso. But then again, pag kasi pinag-uusapan ay witness, so malaking bagay yan doon sa isang kaso. But then a witness would only be one of the modes of proving a case in court. So kasi ang kanyang ibibigay lang din is isang testimonya. Okay, so magiging witness siya, so magbibigay siya ng kanyang testimony which would constitute testimonial evidence. So pag usaping ebidensya, so marami namang paraan para
patunayan ang isang kaso na hindi lang naman yung isang witness. But then again, okay, kasi yun ang topic natin today. So, pag-usapan nga natin itong witness. So, witness in Filipino, so yan yung tinatawag nating saksi. Okay, so yung saksi na nakabibigay ng kanyang salaysay o patotoo tungkol sa mga pangyayari or katotohanan. Ito yung emphasis, na katotohanan na personal niyang nakita, narinig o naranasan na may kaugnayan sa isang kaso or investigasyon. So, kung ikaw ay narinig mo lang sa iba, yung isang impormasyon, okay, so ikaw ba ay considered na saksi? The answer is no. Although the law provides exception to that, but generally speaking, hindi ka pwedeng maging saksi kung ikaw ay hindi mo naman personal na nakita, narinig o naranasan. Okay, doon sa may kaugnayan sa isang kaso. Meaning you must have had the in possession of personal and first-hand information in regard to a certain case. Yes sir. Kasi meron tayong mga, di ba, although, di ba, in the past, marami kong naririnig eh. Like for example, meron akong narinig na, sikat din na personalidad na sinabi niya na yung nagpatayo ng ating like for example isang association ng binanggit niya ay si Ninoy, kasi narinig ko to sa mga kasama namin noon na ang kinakausap daw niya ay si Ninoy Aquino, parang ganon. Sample lang yung so sabi tayo namang ng mga tao na nakarinig doon. So sinabi na natin, we already conclude that si Ninoy Aquino ang nagpatayo ng samahan na to. So sabi ko, sa mata ng ating mga karaniwang individual or karaniwang Pilipino, they always relate already na kung ang pag-uusapan ay ang asosasyon na to, si Ninoy pa lang na gumawa ito, mga leftist group. Okay, so tama ba yun? So sa ilalim ng batas, kung yung tao na yon na nagsabi na si Ninoy ang nagpatayo ng asosasyon na leftist group na yan, gamitin siya bilang isang witness. Is he qualified? Is he qualified? The answer is no. Kasi nga, he has no personal knowledge. Bakit? Narinig ba niya mismo sa kanyang tenga? Nakita niya ba? O naranasan niya na may kaugnayan siya sa isang kaso o investigasyon, di ba? Okay, sa usapin na yon, narinig mo lang pala sa iba. So, chismis yun. Okay, so that would constitute, hearsay yan. Kasi narinig mo lang. The right word is hearsay. Hearsay. Yes. Kaya, wag tayong agad magpaniwala na kung narinig lang naman niya sa iba, yung kanyang sinasabi would not constitute testimony na meron siyang testimonial evidence na meron siyang kinalaman sa krimen na pwede siyang maging saksi sa kaso sa korte. Kasi ang definition ng ating saksi or witness is someone na merong personal knowledge. Emphasize natin, knowledge na meron siyang personal niyang nakita. Okay, so narinig o naranasan. Okay, na may kaugnayan sa isang kaso or investigasyon. So halimbawa, yung sinabi ni Bryce Fernandez na I gave this money to him personally. So ayun ang tanong, meron ba siyang knowledge doon? Pwede ba siyang maging saksi? Of course, yes, kasi nga personal niya eh. Siya mismo nagbigay. So kung tinawagan ako ni ganito, so syempre personal din niyang narinig. Kasi nga siya yung tinawagan mismo. So ngayon, kaya wag tayong magpaniwala kung si ganito ay narinig ko sa ganito, kay ganito, nang sinabi niya ay ganito, so hindi pwede yun. How about text messages, Abogado? How about text messages? Okay, so syempre kung text, pareho din lang sir, kasi nga okay. Okay. Ako. So can I use that? Pwede, kasi nga personal. Okay, pero kung ako ay sinasabi ko na meron akong nakita sa text mo, sir. Okay, nakita ko yung sa text mo. So, ibang usapan naman yon.
Di ba? Mhm. Or sabi ko na narinig ko from you na meron kayong pinag-uusapan at sinabi ko na I personally know that issue kasi iba naman kasi ang independent statement kasi kung ang sinasabi ko ay narinig ko kayo na nag-uusap at yon ang sinasabi ko na pinapatunayan ko na punto na nag-usap kayo, siyempre personal knowledge ko yun na talagang nag-usap kayo. Pero kung yung sasabihin ko na narinig ko mismo na na yung halimbawa yung isang tao si Ninoy Aquino ay siya ang pangulo ng leftist kasi siya yung halimbawa ay narinig ko mismo sa kanyang buwangan na sinabi niya na siya yung nag-organisa ng organisasyon na yan. Sinabi ko na narinig ko mismo kay Ninoy yun. Hindi pwede na yun ang sasabihin mo. Pwede kang maging saksi, hindi. Kasi nga hindi naman personal mong narinig sa kanya. Kaya lang narinig niya lang sa'yo na sinasabi mo na narinig mo rin noong nag-meeting sila na siya ay nagpatayo ng leftist group. Parang ganun. Okay, so parang ang gulo pakinggan pero ang punto lang natin, ikaw ay maging saksi lang sa bagay na iyong nakita, narinig or naranasan na yung may ugnayan sa isang kaso or investigasyon. Like for example, may vehicular accident. Sinong magiging witness doon? Siyempre yung mga nakakita, tama sir? Ngayon nung kumamot lang si kakat ng nanggagak nga dagsaod, ito may sa ijay. Nakrinig ko doon sa isang tao doon na nagsabi na si ganito ay ganito. So pwede ba siyang maging saksi? The answer is no. Kasi wala naman siyang personal knowledge. Okay, so kaya maigiling dapat dating it's good that we also have this program para sa ating mga kalaman ng ating mga kababayan na hindi lahat ay pwedeng maging saksi. Kaya nga po, attorney, dahil I would want to connect this issue about the witness protection program to that of those potential witnesses to be used as a state witness kadito datang investigation iti Senate and or the House of Representatives involving DPWH officials kadito datang controversy about the implementation of flood control projects in our country. Now, example, the case of the Discayas wherein former Senate Committee Chairman and Blue Ribbon Rodante Marcoleta suggested or recommended for the inclusion of the Discayas to be a state witness para kanito para ka-prosecute, possible prosecution dagiti official and other officials in government nga involved kayo titapta nga kontrobersya. Now, citing that specific situation, are they qualified just in case to be a state witness of the case being handled by the House of Representatives and the Senate? Okay, so actually sir, when you talk about pag kasing saksi, maraming klase yan eh. Yung binanggit ko kanina, it's just an ordinary witness. So ordinary witness, yung may personal knowledge. Meron naman tayong expert witness na nagbibigay ng kanyang opinion. Okay, batay sa kanyang special na kaalaman. So tatawagin ka, halimbawa doktor ka, forensic expert. So expert witness 'yon. Okay. Pwede namang hostile witness, di ba? Yung may pinapakita sa paglilitis na may pagkiling or pagkontra laban sa partidong nagtawag sa kanya. So pwede namang hostile witness yung sabasabali mo tibagbagana ti kontra. Dadamot ti deta ibagbagay tata sir, is a state witness wherein yung isang akusado na pinalaya ng hukuman mula sa kaso upang tumistigo laban sa kanyang mga kasamahan. So actually nasa Rule 119 Section 17 of our Rules of Court. So pwede kasi na yung isa sa mga akusado ay magiging state witness. So ngayon, ang tanong ng karamihan would be, pwede ba kasi na yung ma-identify ng state witness ay ang ating Senado? The answer is no. Sila lang ay may kapangyarihang magrekomenda
or mag-endorso na tanggapin ng isang individual under the Witness Protection Program, pero yung ating magpalaya or mag-discharge ng isang akusado upang gawing state witness under our Rule 119 Section 17 ng ating Rules of Court, ay gagawin lang yan ng hukuman or judiciary. Okay, sa court lang po yan. Okay, kasi sila ang maglalabas ng order of discharge na katumbas na ng acquittal. Kasi acquittal na siya. Kasi aabsueltuhin siya and then siya na ang gagawing state witness. And the court must decide if the accused is qualified or not to become a witness. Yes. Meron kasing ano yan eh. Meron ding guidelines provided for in bylaw na kung kailan ka pwedeng tanggapin bilang state witness. Hindi naman lahat you just presented yourself as a state witness na magsiwalat ng katotohanan doon sa isang issue ay automatic nang tanggapin ng korte. Kasi merong yung guidelines provided for in the rules of court. Okay, so sabi ng ating korte, the court may discharge an accused to be state witness only if all are present. So una dyan, yung is there actually absolute necessity na wherein yung testimony niya ay absolutely necessary for the conviction of the others. Okay. So sa panahon na yon, kung titingnan mo, although this is for educational purposes only, pag titingnan mo kasi talagang yung kanyang mga testimony na siniwalat doon necessary, okay, to prosecute yung issue ng flood control. Okay, yung mga ginawa nilang krimen like plunder. So, and of course, sabi din ng korte na kailangan ding i-satisfy na there is no other evidence or no other direct evidence available for the prosecution except the testimony of said accused. So, sa punto na yan, parang hindi naman lang yung family diskayang makapagbibigay ng direct evidence para patunayan yung involvement ng ibang akusado. Kasi sa punto na to, sir, hindi mo pa po pwedeng kasing sabihin na akusado yung mga ibang involved doon kasi there is no case yet filed in court. Kasi magiging accused ka lang kung meron ng criminal complaint or information filed in court. Like in this case, siguro ito, dadaan to ng ombudsman. Wala pa namang dumaan na kaso doon na pinail. Wala pa namang pinoprosecute. So, pwede ba nating banggitin na sila ay akusado? Hindi. Kasi hindi pa eh. Nandun pa lang sila sa level na nagkakaroon lang ng inquiry in aid of legislation. Okay, so siguro, eventually, after that Senate investigation, hopefully, there will be a case filed in court. Just like what happened before during the time of Pinoy, di ba, sir? Kasi nga, nakasuhan talaga yung mga involved doon sa PDAF scam sa ating korte, sa ating Sandigan Bayan in particular. Di ba? Na wherein, na-convict nga doon si former Senator Revilla na minamandato siya na ibalik niya sa gobyerno ang kanyang ninakaw na more or less 124 million. Okay, so and of course si yung pangalan, Mrs. Napoles, di ba? She was imprisoned because there was a decision for that. But then again, sa panahon ngayon, di natin alam kung if that thing to happen now, di ba? Kung may makukulong, okay, or merong kakasuhan sa korte, yun lang yung time na we can say na meron ng akusado. But this time, hindi pa natin pwedeng sabihin na akusado sila kasi wala pa namang na-file na case before. So anyway, ito yung... So at this point, you could not determine yet of if who among this resource person will be qualified as state witness? Yes, sir. Kasi nga, ano yan eh, tawag dito, resource person ngang tawag, di ba, sir? Kasi nga, the investigation being done is only an inquiry in aid of legislation. Para sa in the future, sa paggawa ng batas or sa existing laws that we have, they can improve it, okay, through the information that was given by these resource persons. Kaya lang kasi, siyempre doon sa pagbanggit nila
ng mga procedure doon na may there is what we call bribery, merong mga nakulimbat na pera diyan. So syempre in the course of their inquiry, hindi rin maiwasan na mabanggit ang mga bagay na yon. So moving forward, but at this point wala pa silang kaso, so hindi naman pwedeng sabihin na sila ay akusado. So we have to wait and see kung sila ay kakasuhan. So kung kakasuhan sila and they will consider the spouses Diskaya to be state witness, so we have yet to see. But then kung sinasabi nating for an individual to be discharged as state witness, kailangan niyang satisfy all yung requirements provided for in the rules. Gaya ng sinabi ko kanina, merong absolute necessity. So, check siya dyan. So, is there no other evidence? Parang hindi naman. Kasi yun ang qualification na pangalawa. There is no other evidence. So, sa tingin nyo ba, sir? Siya lang ba yung makapagbibigay liwanag doon sa kaso? Okay, so pangatlo is there is what we call substantial corroboration, na yung kanyang testimonya can substantially corroborate an other material. Okay, not the most guilty. Because, okay, so she is not the most guilty among the offenders. So sa tingin nyo ba, sa dinami-rami ng bilyon na tawag nito ghost project, so do you think hindi siya yung most guilty? So it's up for the court to look into this. And of course, yung ikalimang requirement is that that there is no evidence of conviction for moral turpitude, na yung ating akusado has not been convicted of any offense involving moral turpitude. Yung moral turpitude na siyempre yung binabanggit natin na moral turpitude dyan, yan yung mga yung hindi pa ba siya nakasuhan ng mga kaso na hindi pa siya nakasuhan ng kaso na contrary to our existing rules, okay, or good morals, okay, or those acts that are inherently or immoral, okay, dishonest or shameful. So kung hindi pa siya nakasuhan before, so siya tingin ko naman hindi pa siya siguro nakasuhan ng ganyan. So it was her first time. So pwede yan. So kung all of these requisites are present, so he can be or they can be discharged as state witness. So yun naman yun. Yun ang guidelines ng ating batas. So at this point, hindi natin masasabi na they are already qualified to become a state witness kasi nakadepende yan sa korte. Okay, so when they will be already an accused, kasi sa punto na to wala pa namang mababanggit na akusado kasi wala pa namang na-file na case in court. Okay, so, okay, adating ko dito reaction, is a state witness automatic to become a state witness when a case is being filed? Kuna na dito eh. Hindi, kasi kailangan naman sir, yung ating halimbawa, yung kasi yan kailangan munang magkaroon ng filing or information in court kasi meron kailangan pang magkakaso yan. Kasi ang mag-determine nga ng state witness would be the court. Okay, to discharge a person to be a court as a state witness. But then again, the court will conduct a hearing to determine if the requirements are met. Okay, so hindi naman yan automatic yan na automatic na kapag siyempre kailangan naka-file ang case sa court kasi nga yung isang gagawing state witness ay isa ring akusado. Okay, so isa ring akusado sa kaso. But then again, pag nakita nila na there is no other evidence available for the prosecution of that offense other than the person like spouses Diskaya to become a witness, so sila na yung gagawing state witness. Okay, so yung effect naman ng pagiging state witness nila would be yun nga yung sabi natin, order of discharge, which
would mean amount to acquittal. Okay, so they are already immune from any form of prosecution for that offense. And of course, yung kanilang testimony will be used against the remaining accused. Okay, so yun naman yun. But then again, hindi naman siya pwedeng pakampante lang kasi if the state witness later fails to testify truthfully, his immunity is revoked and he may be prosecuted. Okay, pwede pa rin siyang kasuhan later on kung hindi naman nagbibigay ng makatotohanang testimonya yung isang kinonsidera na state witness. Okay, so kaya marawak din yung kailangan niyang patunayan bago siya makonsider na state witness. Yung nilista natin kanina, so these are the requisites for him or her to be discharged as state witness. So magkakaroon din yan ng, of course, hindi naman yung tiningnan lang yung kanyang affidavit. Hindi naman ganun lang kadali, but rather the court also still conducts hearing to determine whether the requirements are met. So it must be the court who will decide if the person is qualified to become a witness or a state witness. Not upon the recommendation of a lawyer, of his lawyer, of an accused, abogado? Hindi. Yun, hindi. Sa ano pa rin yan? Sa court kasi yan. Okay, so court yung mag-determine yan. And it is the prosecutor who will file a motion. Okay, to discharge him as a state witness. So, yun naman yun. And of course, sa ating mga tagapakinig, wag naman tayong ma-confuse pag binabanggit natin yung state witness versus doon sa witness protection. Kasi di ba, so meaning yung pinoprotektahan ba ng batas ay ang under the witness protection program ng DOJ ay mga state witness, hindi po. Okay, so magkaiba yun. Kasi baka mamaya mamamali tayo na it's because the DOJ is considering na i-offer niya doon sa isa sa mga naimbitahan sa Senate hearing, gagawin niyang isa-subject sila sa witness protection program ng DOJ, magiging witness na sila. Hindi naman. Okay, lastly, abogado, lastly in our discussion, and granting a person is now being accepted to become a state witness, are there assurance of government when anya diri assurance ti gobyerno nga may kaniso na iti protection? Can anya diri tay may kyan kwa nga protection and are there benefits to be given to them? Okay, so pwede sir, no problem dyan kasi syempre kailangan din niya ng protection yung isang magiging state witness. Wala namang problema dyan. But then I am not saying that every person that are being subjected or under the coverage of witness protection program ay automatic state witness. Okay, but then a state witness can be subject to witness protection program if he wishes to be subjected to such. Okay, kung gusto niya na mag under ng witness protection program kasi nga merong banta sa kanyang buhay, being a state witness, so pwede ba yun? The answer is yes. But then, not all witnesses under the protection program is a state witness. Okay, so yun naman, yung ating klaruhin yan. Although, the identification of an individual to be under the witness protection program, meron ding sariling guidelines yan under the authority of the Secretary of Justice. But then, hindi naman automatic na siya ay magiging state witness. Okay, kasi iba naman po yung guidelines na sinet ng ating Rule 119 Section 17 of the Rules of Court for a person to be discharged or for a person of an accused to become a state witness. So iba naman yun. And of course, doon naman sa Senate, di ba? So pwede ba yan na ilagay na natin under the witness protection program? So sabi ng isang senador, pwede ba yun? Pwede kasi they can just recommend or endorse a witness to be under the witness protection program. Okay, so, Attorney Gabota, medyo one order ti programa ta, aduti commercial tayo. At this point in time, we will now accommodate our commercials and
Thank you very much once again, Ate Panete Jamanenti Orasio, and sharing your thoughts. I myself, again, had at least absorbed some knowledge in regard to the Witness Protection Program and as to who are the possible state witness to be used in the prosecution of the case. And in that, Attorney, thank you very much. Tipanite Jumanen, dating oras para iti programa tayo. Thank you, good afternoon, and God bless, Attorney Kid. Okay, thank you sir, and good afternoon to all. Okay, Engineer. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! This time check is brought to you by iKeer Enjoy Coffee. Titibay ang samahan ng mag-asawa. iKeer Enjoy Coffee. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. At MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. This is Gabby Garcia for GSM Blue. Choose your true love, your true passion. Choose your true. One time to take action. Choose your true. Kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Drink responsibly. Try GSM Blue Mojito. Available in supermarkets and retail stores. Drink responsibly. Mamadaming time sa lahat ng gusto nyo. Mamadaming time, Champion Detergent ang gamit ko. Champion na! Sa Champion Quick Wash Technology, less time sa labada, more time sa pamilya. Ako Martin po at ang